Hello everyone. So mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Ang ating topic ay ang purpose ng Diyos sa ating buhay. Ang ating main text ay makikita sa Ephesians chapter 2 verse 10. Ang sabi po dito, "For we are His workmanship created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them." So ipinapakita po dito na tayo ay ginawa ng Diyos para gumawa ng mabubuting bagay. Na pinapakita dito na lakaran natin yung kung paano tayo iginawa ng Diyos. Kasi pag sinasabi pong workmanship, tayo ay ginawang perfect, excellent ng Diyos. Kumbaga, may purpose yung pagkagawa sa atin. Kaya nga, ang Diyos ang may disenyo ng ating buhay. Kasi sinasabi po sa salita ng Diyos na sa Genesis chapter 1 verse 27, "So God created mankind in His own image." So ginawa tayo sa image ng Diyos. Ano ba ang image ng Diyos na sinasabi dito? Kasi ang sabi po dito, ang image ng Diyos ay mapagmahal, siya ay maawain, justice, creativity, at pagdating sa moral awareness, ang Diyos po ay nakita natin na nakikilala niya ang mabuti at masama. At siya ay may make ethical choices. So, kumbaga, meron siyang choices sa na tama. At ipinapakita po dito, at ang Diyos ay responsible. Alam niya na siya ay responsible sa kanyang mga action. So, kailangan, ganun din daw tayo. Kasi tayo ay i-create in God's own image. At ang sabi pa po dito, pagdating sa relational nature, na kailangan daw ay matuto tayong ibigin ang ating kapwa, na andyan yung nga yung sinasabi na ibigin natin ng kahit hindi ka ibig-ibig. Sa totoo kung sa ating sarili, hindi natin kayang ibigin yung mga taong kaibig-ibig. Pero dahil tayo ay ikinreate ng Diyos at tinawag ng Diyos at binabago ng Diyos at siya na ay nabubuhay sa atin, ibig sabihin kaya nating ibigin kahit ang hindi kaibig-ibig. Kaya nga yun ang sinasabi, God created us in His own image. Dapat yun daw, yun ang isa sa purpose ng Diyos kung ba niya tayo ginawa. At ang sabi nga po dito na ang salitang workmanship sa Ephesians mula sa salitang Griego na ang ibig sabihin ay poima, na ang poima na ang ibig sabihin ay obra maestra o masterpiece. Ibig sabihin hindi aksidente ang ating buhay. Tayong lahat ay maingat na nilikha ng Diyos. Kaya ano ba tong ibig sabihin na to na masterpiece? Pag sinabing masterpiece, tayo ay ginawa in a highest quality. Na kumbaga, ating makita dito na andun yung great skill ng Lord na ginawa niya tayo. Na maandun yung creativity or excellence. Diba? Unique. Yun ang pagkagawa sa atin. Na kaya sinabing masterpiece. Kumbaga, talagang nag-exert ng effort ang Diyos sa pagkagawa sa atin. Amen? Kaya yun po yun ang pagkasabi doon na ipinapakita po doon na highest quality tayo. Na andun yung, for example, yung sikat na painting na si Mona Lisa, na kumbaga makita natin na
siya ay perfect na pagkagawa at tinawag na masterpiece. Kasi, bakit? Kasi andun yung outstanding skill ng pagkagawa sa larawan niya. At andun yung na ina-admire ng mga tao. Diba po? Parang andun yung sikat yung kanyang paint. Kasi nga kakaiba yung pagkagawa sa kanya. So, ganun din tayo. Na ikinarait tayo ng Diyos na masterpiece. Unique, original ang pagkagawa sa atin. Kaya maano kikita natin dito na talagang napaka-importante ng purpose ng Diyos sa ating mga buhay. At ipinapakita pa dito na maingat tayong ginawa ng Diyos. So, hindi aksidente ang pagkagawa sa atin ng Diyos. May purpose siya. Na bago pa tayo mabuhay sa mundo, alam na ng Diyos ang ating mission. So, may mission tayo na isinasabi nga sa Jeremiah 1:5, before I formed you in the womb, I knew you. So, nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating ina. Kilala na tayo ng Diyos kung sino tayo. Because He is God of all-knowing God. Omniscience God. Alam niya. Kaya, dito natin makikita na may tatlong katotohanan tungkol sa purpose ng Diyos sa ating buhay. Kaya, ano ba itong tatlong katotohanan na ito? Una, it is intentional. May malinaw na plano ang Diyos sa ating mga buhay. Intentional na ginawa tayo ng Diyos kasi may layunin siya sa ating mga buhay. At pangalawa, it is personal. Na bakit siya tinawag na personal? Kasi bawat tao ay may natatanging calling. So, it is personal dahil tinawag ka ng Diyos, may calling ka, meron kang task na gagampanan na ipapagawa ang Diyos. At number 3, ang sabi ito, it is external. Ang layunin ng Diyos ay may epekto sa eternity. So, ang purpose ng Diyos, may layunin siya dahil ito ay may konektado na at may epekto sa eternity, eternal life. Diba po? Kaya yun nga po ang sabi dito na sa Matthew chapter 22 verse 37, love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. Na kailangan daw na ibigin natin ng Diyos na ating buong puso, ng ating kaluluwa, at ng ating buong pag-iisip, na pinapakita doon na kailangan siya pa rin ang i-priority natin sa ating mga buhay. Na ang layunin ng tao ay relasyon sa Diyos, na meron siyang maayos na relasyon sa Diyos. Hindi tayo inilikha lamang para magtrabaho, magkapera, o sa tagumpay. Nilalang tayo upang makipag-ugnayan sa ating maylalang. So, hindi tayo inilikha na kung baga para ibuhos natin ang ating lakas na halos makalimutan natin ang Diyos sa ating pagtatrabaho, makakuha ng maraming pera, magtagumpay. It's okay, kailangan natin yan sa ating buhay. Pero kung nakakalimutan na natin ang Diyos sa ating buhay at pinapriority na natin ang ganyang mga bagay, so tayo po ay nagkakasala na sa Diyos. Kasi dapat pinapriority pa rin natin na bigyang pansin at paglingkuran yung naglalang sa atin. Kaya ipinapakita ko doon na sa John chapter 17 verse 3, sinabi ni Jesus, this is eternal life, that they may know you, the only true God. So, itong eternal life na yan, na dapat daw, na ito yung nagpapakita na dapat nating malaman, the only true God. Diba po? Na si Jesus minsan, itong eternal life na ito, na ipinapakita ni Jesus Christ, na ito yung na malalaman natin yung only